Hi guys! May bagong lesson na naman tayo. That is how to get the greatest common factor. Sa videong ito, pag-aaralan natin kung paano kukunin ang GCF or greatest common factor. Pero bago natin pag-aralan yan, iintindihin muna natin kung ano yung factors, kung ano ang ibig sabihin ng factors. Factors are the numbers that you multiply together to get another number. Okay, so ang factors daw, ito yung mga number na minumultiply natin together para makakuha tayo ng another number. Para maintindihan natin kung ano yung factors, pag-aralan natin ang ating examples. Okay, so factors of 12. Ano daw yung mga factors ng 12? Or ano yung mga number na pwede nating i-multiply na ang sagot is 12? Okay, so mag-start tayo of course sa 12. So 12 times 1 equals 12. Ano pa yung number na pwede nating i-multiply na mag-result sa 12? 6. 6 times 2 equals 12. Ano pa? 4. 4 times 3 equals 12. Okay, so meron pa ba tayong mga numbers na pwede nating i-multiply na mag-result into 12? Wala na. So ito lang na mga pair of numbers ang pwede nating i-multiply na mag-result sa 12. Okay, so ibig sabihin, ang factors ng 12 are 12, 1, 6 and 2, and 4 and 3. Okay, so ito yung mga factors ni 12 or ito yung mga number na pwede nating i-multiply na mag-result sa 12. Si 12 at 1, si 6 at 2, si 4 at 3. Okay, so hindi mo rin siya pwedeng i-pair kahit saan na number dito. Hindi mo pwedeng i-pair si 12 kay 2 kasi si 12 times 2 hindi na 12 yung sagot. Hindi mo rin pwedeng i-pair si 4 kay 1 kasi 4 times 1, hindi na rin 12 ang sagot. Okay? So, dapat tamang pair of factors din yung i-multiply mo para mag-result into 12. Another example naman tayo para maintindihan talaga natin kung ano ang ibig sabihin ng factors. Okay, again, ang factors ay ito yung mga number na minumultiply natin na mag-result into another number. Okay, so ano yung mga number na mag-result into 20? Mga number na pwedeng i-multiply na ang result is 20. Okay, so ano ang pwedeng i-multiply natin para mag-result into 20? Of course, mag-start tayo palagi sa number itself. So, 20 times 1 equals 20. And then, ang half ng 20 is 10 times 2 equals 20. Ano pa na mga number? 5. So, 5 times 4 equals 20. Meron pa ba tayong number na pwede nating i-multiply na mag-result into 20? Meron pa ba? Si 6, wala tayong pwedeng ma-multiply. Si 7, si 8, wala. So, this means na ito na yung pair of factors ni 20. So, ang factors niya are 20, 1, 10, 2, 5, and 4. Ibig sabihin, ito yung mga number na pwede nating i-multiply na mag-result into 20. So, ito yung mga factors ni 20. Okay, so ngayon alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng factor. So ngayon pag-aaralan na natin kung paano natin kukunin ang greatest common factor or ang GCF. Ngayon, hahanapin natin ang GCF or greatest common factors of numbers 9 and 6. Okay, so again, paano natin hahanapin ang GCF? Ang gagawin natin is hahanapin natin ang factors ng mga number na ito. Okay, so uunahin natin sa paghanap ang factors ni number 9. Okay, so ano yung mga number na pwede nating i-multiply na mag-result into 9? Of course, mag-start tayo lagi sa number itself. So, 9 times 1 equals 9. Meron ba tayong ma-multiply sa 2 na mag-result sa 9? Wala. Sa 3, meron ba tayong ma-multiply? Of course, kasi 3 times 3 equals 9. Meron ba tayong ma-multiply na 4 na mag-result sa 9? Wala. Sa 5, wala din. Okay, so ibig sabihin, ito na yung factors ni 9. So, ang factors ni 9 are
factors are 9, 1, and 3. Okay, so ito yung mga factors ni 9. 9, 1, and 3. How about si 6 naman? Okay, so si 6, hahanapin natin ang kanyang factors. Okay, so ano yung mga number na i-multiply natin na mag-result sa 6? Of course, 6 times 1 equals 6. Sa 2, 2 times 3 equals 6. Ano pa yung mga number na pwede nating i-multiply? Meron ba? Meron pang 3 dito and 2. Sa 4, meron ba? Wala. Sa 5, wala din. So, ibig sabihin, ito yung mga factors ni 6. Okay, so ang factors ni 6 are 6 and 1 and 2 and 3. Okay, so ngayon, meron na tayong factors ni 9 at ni 6. So, titingnan natin ang mga factors nila kung meron bang magkapareho na factors. Okay, since ang hinahanap natin is greatest common factor. Common means may nagkapareho ba sa dalawang numbers natin na factors. Okay, so ano yung mga common factors nila? Meron bang 9 na factor si 6? Wala. Meron ba siyang 1? Yes, meron siyang 1. So, ang common factors nila, common factors are 1, tapos 3. Okay, so magkapareho sila sa 3. 1 and 3 ang kanilang common factors. Or ang magkapareho na factors ni 9 at ni 6 ay si 1 at si 3. So nagkapareho sila sa 1 and 3. So ngayon, hanapin na natin ang ating GCF or greatest common factor. So ano yung GCF ni 9 at ni 6? Ang GCF is greatest common factor. Ibig sabihin, yung pinakamalaki na common factors nila. So, nagkapareho sila sa 1 at sa 3, pero ang mas malaki is si 3. So, ibig sabihin, ang GCF ni 9 at ni 6 is 3. Okay, so ito na yung sagot natin. Di ba napakadali lang hanapin ang GCF or greatest common factor kapag alam mo kung paano kukunin ang common factors ng iyong mga number. Okay, so example number 2 naman tayo. Ano yung mga GCF or ano yung GCF ni 8 at ni 10? Okay, so first again, kukunin natin ang factors ni 8. So si 8, ang kanyang factors are 8 times 1 equals 8. Sa 2, ano yung i-multiply natin sa 2 na mag-result sa 8? 4. So, 2 times 4 equals 8. Sa 3, meron ba tayong ma-multiply na mag-result sa 8? Wala. Sa 4, meron na tayo 4 times 2. Sa 5, wala. So, ito lang yung factors ni 8. So, ibig sabihin, ang factors ni 8 are 8 and 1, and 2 and 4. Okay. So, meron na tayong factors ni 8. Punta naman tayo kay 10. So, si 10, ang kanyang factors is 10 times 1 equals 10. Sa 2, 2 times 5 equals 10. Meron ba tayong ma-multiply sa 3 na mag-result sa 10? Wala. Sa 4, wala din. Sa 5, meron. Ito 5 times 2. Sa 6, wala. So, ibig sabihin, ito na yung factors ni 10. So, 10 and 1 and 2 and 5. Okay. So, meron na tayong factors sa ating dalawang number which is 8 and 10. Ang factors ni 8 is 8, 1, 2, and 4. Si 10 naman, ang kanyang factors is 10, 1, 2, and 5. Now, titingnan natin kung ano yung kanilang common factors. Okay? So, ang common factors ni 8 at ni 10, 8, walang 8 si 10. 1, meron. 2, meron. 4 and 5, wala. So, 1 and 2, ang common factors ni 8 at ni 10. So ngayon, ano ang kanyang GCF or ang kanyang greatest common factor or yung pinakamalaki na common factor nilang dalawa? So dahil dalawa ang kanilang common factors 1 and 2 at ang malaki is si 2. So 2 ang ating GCF. So ang GCF ni 8 at ni 10 is 2.
Another two examples tayo. So, GCF ni 15 at ni 20 at GCF ni 12 over 15. Okay, so magsimula tayo sa paghahanap ng factors ni 15. So, ang factors ni 15 is 15 times 1 equals 15. Sa 2, meron ba tayong ma-multiply na mag-result sa 15? Wala. Sa 3, meron ba tayong ma-multiply? Of course, 3 times 5 equals 15. Sa 4, wala. Sa 5, meron na 5 times 3. Sa 6, wala din. So, ito na yung factors ni 15. Okay, so ang factors ni 15 is 15 and 1 and 3 and 5. Punta naman tayo kay 20. Okay, so si 20, ang factors ni 20 are 20 times 1 equals 20, 10 times 2 equals 20, and 5 times 4 equals 20. Okay, so ang factors ni 20 are 20 and 1, 10 and 2, and 5 and 4. Okay, so ngayon meron na tayong factor sa dalawang number na 15 at 20. Titingnan natin kung saan sila nagkapareho. Ano yung common factors nila? So, ang common factors ni 20 at ni 15, hindi sila nagkapareho. 1, okay, meron sila pareho na 1. 3, wala. 5, okay, meron. So, 1 and 5 ang kanilang common factors. Okay, so 1 at 5 ang kanilang common factors. Now, ang GCF nila, of course, is yung malaki, si 5. So, ang GCF is 5. Okay, so ito na yung sagot natin. Last example tayo, ano naman yung GCF ng fraction na ito? So, 12 over 15. Okay, so same process pa rin. Hahanapin natin ang factors ng ating numerator at denominator. Okay, so hanapin natin ang factors ni 12. So, 12 is 12 times 1 equals 12. Then, 2 times 6 equals 12. Then, 3 times 4 equals 12. Okay, so ang factors ni 12 are 12 and 1, 2 and 6, and 3 and 4. Punta naman tayo kay 15. So, ang factors ni 15, 15 times 1 equals 15. Sa 2, meron ba? Wala. Sa 3, 3 times 5. Okay, so 15. Sa 4, wala. 5 times 3. Okay, so ang factors ni 15 are 15, 1, 3, and 5. Okay, so meron na tayong factors sa dalawang number. Ngayon, hahanapin natin ang kanilang common factors. Okay, so titingnan natin kung ano yung common factors nilang dalawa. 12, wala siyang 12. 1, meron. 2, wala. 6, wala. 3, meron. 4, wala. Okay, so ang common factors nila is 1 and 3. So, therefore, ang GCF ng ating fraction na 12 over 15 is 3. Okay, so ito na yung sagot natin. Okay, so ganyan lang kadali guys kung paano kukunin ang greatest common factor. First, i-list down nyo lang ang kanyang factors. Pagkatapos makikita nyo na ang kanilang greatest common factor or GCF. Ang susunod naman nating pag-aaralan is kung paano naman natin kukunin ang least common multiple or ang LCM at ang least common denominator or LCD. That's all for today's video guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you in our next lesson. Bye!